Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula sa mga nagtatanong po sa akin kung ano daw po kinamatay ng anak ko. Napakarami pong mga nagtatanong po kung ano at mga haka-haka. Kaya ngayon po sabihin ko po sa inyo ang buong pong pangyayari. Pero sa mga bossing na nagpunta doon sa burol ng anak ko, ay na-share ko na po sa kanila kung ano po yung buong pangyayari. Ano po yun? Siya po ay parang mga Tuesday po yun. Siya po ay, sabi po niya, siya po ay sinisipon at saka may lagnat. Pero ang anak ko pong si Jovelyn ay hindi sakitin kung ikukumpara sa akin pong bunso na anak. Ano po siya? Parang nagtaka po kami, himala at nagkaroon ka ng sakit. Ngayon po, lagi niya kinakantsawan ang mister ko at yung kanyang kapatid na bunso na mahina daw po at sakitin. Kasi siya po ay hindi talaga sakitin sa pool, mga bossing. Siya po, mga bossing ko, ay ininda po niya na siya daw po ay malala ang sipon. At saka yung lagnat po niya, umaabot lang po naman ng mga 37. Tapos, pero bali nung mga nakalipas na buwan, nagkakaroon na rin po siya ng mga ganon. Lagi pong ganon. Ang naiisip ko na lang po, mga bossing, ay maaaring nakakagaya na rin ng kanyang boyfriend. Kasi yung boyfriend niya may hika. At saka yun nga po ay laging may sipon. Yun na lang po naiisip po namin. Pero wala po talaga sa isipan namin na maaaring siya po ay may diabetes na. Mangyari po ay yung anak ko pong bunso, di ba nga po, yun po yung kauna-unahan kinonfine. Pero ang sabi po ng doktor, isang araw lang daw po ang lumipas at hindi namin nadala sa ospital. Maaari mag 50-50 yung anak kong bunso noong April 3 po ng umaga na mismong mahal na araw. Lagi pong may okasyon, kaya pagdating sa emergency room ay iilan po ang doktor at kung ano man po yung halimbawa, may sakit sa puso, halimbawa lang po, ay walang doktor dahil holiday. Laging ganun po natatapat. Ngayon po, nangyari, nung siya po ay sinamahan ng boyfriend po niya na nagpa-check up dahil kawikaan ko, ay dahil ako nga po, mga bossing ko, ay halimbawa nagkaroon man ng boyfriend ng aking anak, ay hindi naman sila lumalabas. Laging dito lang po sa bahay ang aking pong anak. Masaya na po yun na nanonood po ng Netflix, nag-aaral. Dito lang po siya sa bahay. At kung lalabas po kami, yun nga po, mga bossing ko, ay sama-sama po kami. At sa gabi po, pagtapos po ng online po namin. Mangyari po niyan, noong siya po ay pina-check up, ang result po ay makukuha ng Thursday. Pero nung Wednesday po, hindi na inabot yun sa result. Pero binasa po ito ng nanay ng boyfriend ng anak ko, na dahil nurse nga po ito at nakakabasa ng result, dahil kaibigan niya yung mismong pinag-check-upan po, family doctor nila, ay nalaman agad ang result ng gabi pa lamang ng Tuesday. At ang sinabi nga po ay mataas nga daw po ang sugar po nito. At ipa-check up. Nung Wednesday po ng umaga, sinabi ko po sa akin pong anak, huwag ka nang pumasok. Huwag ka nang pumasok at papacheck up ka namin. Kaso yung anak ko daw po ay may report sa school. Sabi po niya, Mami, hindi ako papasok dahil may report ako sa school. Tapos po noon, tuwing papasok po siya sa school, lagi po yan nagme-message. Lagi naman po ang ganda-ganda po ng anak ko. Lagi po siyang maayos. Minsan nga po kahit nasa bahay, nakaayos po siya, nakabihis. Anak, saan ang punta mo? Sabihin sa akin, Mami, hindi ka na nasanay. Ganito naman talaga ako. Pero ganun po talaga siya. Dinadaan ko lang lagi sa biro. Pumasok po siya ng Wednesday. Sinabi po niya, Mami, nandito na ako sa school. I love you. Lagi po siyang ganun. Sa pula naging tao po yan. Tapos pag sa gabi, good night, Mami. Good night, anak. Love you. Ganun po kami, gabi-gabi. Tapos sa umaga, Mami, tinimplahan na kita ng kape. Hindi po matigas ang ulo ng anak ko. Pero pagdating sa love life, dun lang. Pero pagdating sa mga
Napakabait po ng anak ko. Kaya mahirap po pala talaga ang mabait. Maagang kinukuha po. Tapos nang pumasok na po siya, tinanong ko pa po siya, anak, kamusta ng pakiramdam mo? Ang sagot po niya, okay naman daw po siya. Inuurasan ko po kasi 19 pa lang po siya. Wala pong sariling palo. Pagka halimbawang iinom ng gamot, nawawala sa oras. Kaya ako po sa pulpo, pag yung mga anak ko po yung may sakit, inuurasan ko po. Kahit siya po ay 19 na, inuurasan ko po yung pag-inom po niya ng gamot. Tapos initext ko po siya, anak, alauna ang susunod mong inom ng gamot. Ingat ka dyan. Oo naman daw po. Tsaka, ang ganda-ganda pa rin po niya nung pumasok siya ng huling pasok ng Wednesday na hindi ko naman inaasahan. Ang inaasipan ko lang po ay ubo at sipon. Bagamat sabi nga po ni Kumari ay ipa-check up ko nga daw po at mataas ang sugar. Nag 400 pa daw po ata. Yun po, mataas po ang sugar niya. Hindi daw siya pwede umabsent ng Wednesday. Tapos po pag uwi niya po ng hapon, na-late po sila. Kasi may mga inano po silang mga activity pero hindi na po siya nakakilos. Nakaupo na lang po siya. Nung nag-report po siya ng Wednesday, napakahina daw po ng boses at hindi na makatayo. Pero pinilit pa rin po pumasok. Nung gabi po, alas 8 po sila ng gabi nakauwi. Parang wala naman po. Kaya lang, parang wala namang ordinaryong nararamdaman po siya kasi nakakain pa po siya kahit konti. Pero hinalo lang po niya yung in-order. Siya pa po ang umorder sa amin. Mahilig po kasi kami tuwing gabi. Hindi na po kami nakapagluto. Yung kasambahay po namin ay hindi na rin nagluluto ng gabi. Umu-order lang po kami tuwing gabi. Kahit saan po kung anong gusto po nila na orderin. Ang anak ko pa po ang umorder. Huling order po. Hinalo lang po niya yung kinakain niya. Tapos konting-konti lang pinagalitan ko pa nga po. Anak, kumain kapag may sakit. Kain ng kain. Para mawala ang sakit. Ayun po. Tapos, palit na po siya ng damit. Tapos po, may tumawag sa akin. Natutulog na po kami. May bimpo lang po siya sa ganito. Pero, ang lagnat lang po niya ay mga nagte-37 ganon. Pero masama daw po ang pakaramdam po niya. Tapos, nahirapan daw po siyang huminga dahil sa sipon na hindi daw po makalabas. Yun po ang sabi po niya sa akin. Ay di ang inaasahan ko lang, yun lang po talaga. At pagkatapos po niya, natutulog na po kami. May dalawang beses niya akong tinawag. Mami, mami. Ako naman po yung nagulantang, diba tayo mga nanay. Pag may sakit yung mga anak natin, tulog manok tayo. Hindi talaga tayo nakakatulog ng mahimbing. Ngayon, hi kuya, anak, ano bang nararamdaman mo? Nakita ko po siya, ganun po siyang huminga. Tapos, lumipat po siya, nakalipat pa siya sa higaan ko. Kasi, di ba po pinakita ko nga po sa inyo, bago mawala yung anak ko. Magpapalaki po kami ng kwarto, kasi nga po, napakaliit naman po mga bossing. Maliit po yung kwarto namin, tabi-tabi lang po kami. Umalis na nga po yung mister ko sa kama dahil napakasikip po namin. Ngayon po, kaming tatlo sa pulpo ay magkakatabi. Ang mister ko nga po yung bumukod na sa kutsyon, sa baba. Kasi nga po napakasikip ng higa namin. Mangyari po niyan, humiga po siya sa tabi ko. Sabi ko, ano bang nararamdaman mo anak? Mami, nahirapan ako huminga. Yumakap po siya sa akin. Sabi ko, anak, ba't ganyan ka huminga? Halika't dadali na kita sa emergency. Ginising ko yung mister ko at saka yung anak kong bunso. Mga ano po yun, magto-12 na. Pagkatapos po doon, bago po siya, kasi yan po, pag po papalit ng damit, nahiya pa yan sa akin. Lagi po siya nahiya sa akin. Ultimo pag nagtitiktok, nagbibideo po siya, sinasarado pa niya ang pinto. Sabihin po niya, Mami, nasarado ko muna ito at magbibideo ko. Mami, nasarado ko muna ito, magtitiktok ako. Or kaya pag dumating kami, nagtitiktok siya, ino-off niya kaagad, nahiya po siya sa amin. Tapos pag siyempre papalit ng damit, Mami, talikod ka muna. Like ko nga pong binibiro. Kung nahiya ka pa, malaki pa ang akin dyan. Mga ganun po. Nagtatawanan po kami. Pero nang gabi pong yun, ultimo underwear po niya. Ako nagpalit. Ako rin po nagpalit ng bra. Nag-legging sa kanya at t-shirt. Nagtataka rin po ako ng mga nakalipas na
nakalipas na araw, lagi yung mga damit ko po ang ginagamit po niya. May tigi-tigisa rin po kami mga unan, yung hotdog, kay Bunso, yung green, kanya pink, sa akin yung red. Lagi niyang ginagamit yung red, yung akin. Tapos yung kumot ko, kasi kanya po comforter, may kumot pa po siyang isa na manipis. Yung kumot ko dilaw na luman-luma na, yun ang lagi niya pong ginagamit. Kaya yun po ang dinala ko sa ospital. Tapos po niya, kasi tataka po ako, anong meron bagong labay yun sa iyo at sa akin ay hindi pa nalalaban, yun ang gamitin mo. Hindi mami, ito gusto kong gamitin yun sa iyo. Sinusot din po niya yung t-shirt kong white. Yun po mga paramdam niya po sa akin. Tapos, nung huli po ng Wednesday ko, mapapansin niyo po yung my day ko po doon. Ang suot niya na ay kulay blue ang loob, tapos violet yung panaka-jacket. Kasi sinita ko po siya, tapos 3 araw siya sunod-sunod, nakakulay itim po lagi siya pumapasok sa school. Sabi ko, anak, huwag kang mag-iitim, ayoko ng itim, pangit ang itim. Para sa akin po, yun po ang meaning sa patay. Tsaka yung purong puti. Sabi po niya nung Wednesday, sige mami, kaya ang sinot po niya, yung loob kulay blue, tapos pinakaibabaw, violet. Kung alam niyo rin po yung meaning po nun, hindi rin po maganda. Naisip ko kasi yung blue, for happiness, kapayapaan. Tapos violet, anti-stress. Tapos po nun, bago po kami umalis ng bahay, sabi po niya sa akin, mami, nasusuka ako, natatai ako. Inalalaya ko po siya kasi hindi na po siya makalakad. Sumuka po siya, halos mapunong aridoro, 2 flash po ako. Kulay itim po yung sinuka po niya. Yung po pala, sabi ng doktor, ay dugo na daw po yun. Nagdudugo na yung loob ng mga bituka po niya. Pagtapos, dumumurim po siya, pinagalitan ko pa. Sabi ko, anak, napakabaho ng dumi mo. Baka ikaw ay nagpipigil magdumi. Masama yan, huwag kang magpipigil. Pag kinadudumi, dumi agad. Ang sagot lang po niya, opo mami. Tapos pagdating po sa sakyan, yumakap na po siya. Sabi niya, mami, hindi ko na kaya. Tapos punta po kami sa Marian Hospital. Ang sabi po, may sakit daw siya sa puso kasi gano'n na po siyang huminga. Tapos humuhugong na. Wala daw po silang doktor sa sakit sa puso. Meron daw po sa Perpetual. Pumunta po kami sa Perpetual. Pero napakahaba po ng pila sa emergency. At pagkatapos po noon, sabi ko sa mister ko, binyan doctors na ang pinakamalapit. Kaya punta na po kami dito dahil baka mapaano nga po at hirap na pong huminga. At pagkatapos po noon, binyan doctors, hindi na po siya makalakad. Inalalayan po namin siya. Paikot-ikot na po siyang ganyan sa wheelchair. Hirap na po siya. Hindi na po siya makatayo. Tapos po noon, tinanong sa akin ng doktor kung ito daw po ay nagsuka at saka dumumi. Ang sabi ko po ay oo. Ang sagot po ng doktor, matik ko yun. 50-50 na daw yung anak ko. Kaya doon pa lang po yung unang pa lang po namin. Kami po sobra-sobra nakakaba at iyak. Dahil nga po, ganun ang sabi ng doktor, in-ICU po siya kaagad. Pagkatapos po nun, sinabi po ng doktor na 500 daw po yung sugar po niya. Tapos, ang dami na pong komplikasyon. May komplikasyon sa kidney. Tapos, acid na daw po yung dumadaloy sa katawan at hindi na daw po dugo. Pero ginawan pa rin po ng paraan. Nung pong unang gabi po ng pagbabantay ko sa ICU, kasi doon sa pinto ng ICU, kung naka-experience na po kayo ng ganun, bawal pong pumasok. Yung, halimbawa, ikaw magbabantay kagaya sa anak ko, ako nagbantay sa kwarto, pero sa ICU, may nurse na daw na naka-stay doon, siya nagbabantay. May oras lang po ng pasok doon. Ang oras ng pasok ay 10 to 12. Tapos, 5 to 6, yun lang po yung oras. Tapos, the rest po, pag lampas na ng 6, bawal na po pumasok. Mangyari po ng alas 3 ng madaling araw, ng unang araw niya po doon sa ICU. Nakita ko siya dumungaw sa may kurtina.
Kasi ang katabi po noong operating room. Dumungaw siya sa kurtina, 3:00 na madaling araw. Kinatok ko yung ICU. Tapos, binuksan naman ang pinto. Ang sabi, "Mami, bawal mong pumasok. May oras ho tayo ng dalaw." Hindi ko pinakinggan kahit magalit yung nurse. Sabi ko, "Kung nanay ka, mauunawaan mo ko." Tinatawag ako ng anak ko. Pumasok po ako doon. Nakita ko po yung anak ko. Lumuluwa po siya. Hindi po siya gising. Tapos nakanganga po siya. Tapos ang daming mga salpak-salpak o ano-ano. Meron din sa bibig, oxygen. Lumuluwa po siya. Pinapairan ko lang po siya ng luwa. Tapos, ni-request nung nurse kasi mahaba po yung kuko niya, 'di ba? Sumali po sa pageant. Gupitan ko daw po, gawa ng hindi nila makakuhanan daw po dito ng heartbeat. Kaya ang ginawa ko naman para makasama ko na matagal ang anak ko, tinagalan ko po ang pagkugupit ng kuko para makasama ko siya. Luha po siya ng luha pero di na siya nagsasalita. Pagkatapos po noon, nung ika-3 araw ng 6:42 AM, dineclare po na patay na daw po yung anak ko. Kasi daw po, ayun nga po, mataas po yung sugar po niya at ang dami-dami na daw pong komplikasyon. Nalaman ko po na nagsasabi pala siya sa boyfriend niya, kaya lang ang sabi po, ayaw daw kaming bigyan ng stress. Ayaw niya daw po kaming mag-aalala. Nung nalaman po namin malala na, doon na lang siya nagpadala sa ospital nung 50-50 na po siya. Nung dineclare po na patay na po siya, minautomote ko pa po yung hinipan ko ng hinipan. Kasi baka hindi nila makuha, ako makakuha. Pero wala na po talaga, iba na yung kulay po niya. Binantayan din po namin siya sa morgue po, binantayan din po namin siya. Sabi ko po, baka 24 hours mabuhay pa. Pero sabi po, hindi daw po pwedeng abutin ng 24 hours kasi mangangamoy na daw po yun. Ang mangyari naman po, doon sa ililibing na po siya, ay November 2 po ang pinakasagad na 5 days. Kasi pag daw po namatay sa kidney, pero nakalagay po doon, ang cause po ng kanya pong pagkamatay ay sa kidney. Pag daw po namatay sa kidney, namamanas daw po. Kaya parang pinakasagad, kaya manas po yung anak ko nung nakaburol po siya. Kapag yun daw po ay dinagdagan pa ng yung formalin para hindi po mangamoy, ay puputok na daw po ang balat. Kaya hanggang 5 days lang ang pinakasagad. Gusto ko pa nga po hanggang 7 days. Makasama ko pa ang aking anak. Mangyari po titingnan daw ang makakaya. Pero noong pong ados na, ay hindi, auno. Sabi po doon, dahil nga po November 1, sabi po ay ano daw po, yang hindi daw po pwedeng mailibing ang aking anak ng November 2 dahil puno na daw po ang sementeryo. Nagalit po ang aking kapatid at saka si Sandra at saka yung nanay ko. Kasi may lupa ho ang nanay na 4 na lupa sa Centennial. Sabi ng nanay, anong silbi ng 4 na lupa ko kung hindi naman dito maililibing ang aking anak, ang aking apo. Nag-away-away pa nga po. Ang pinaka ano na lang po ay ikikremate. Mangyari po, nung nabubuhay po ang aking anak, kasi ito pong bahay na ito, ay dito po kami lumaki. Pero dati po, ay ito po yung sahig nito ay lupa lamang. Wala pang bakod, parang unti-unti lang pong napaganda. Mangyari po ay ang pinaka, di ba po, ang lumang bahay ay sa bunso. Yung bunso po namin ay doon na nakapag-asawa sa Canada at meron na rin pong anak. Kumbaga malabo na po siyang makabalik dito, kung babalik man ay pasyal-pasyal na lamang. At ang sabi ng nanay, ang bahay na ito ay malaki para sa kanya. Dahil nagsusulo na lang po ang nanay, ayaw naman pong pumisan sa amin. At ang gusto po niya ay solo po niya. Ngayon, kaya pinahulugan po sa akin ang bahay na ito. Ang sabi ko sa aking anak, kapag ikay nagkaroon ng pamilya, hindi ka nalalayo. Tabi-tabi na tayo.
Kaya sa kanya po ito, sa pulpo. Nung siya po ay nabubuhay pa, nabanggit ko sa kanya. Ang mangyari, hindi po siya naipalibing. Hindi po siya naipalibing namin sa sementeryo dahil nga po, pulibok na daw po sila at hindi daw po uubra na kami ay, kasi sabi po namin, kami na ang kukuha ng maghuhukay, gagawa na ano, ay hindi daw po, wala, bawal daw po yun sa rules ng mga sementeryo, ng mga pinuntahan po namin. Mangyari, pinakremate po namin siya. At ang kagandahan nga po ay dahil pag na-miss ko siya, hindi na ako lalayo. Nandito lamang po siya. Dito ko na po siya inuwi. Parang ito po parang kanya na po talaga mga bossing. Kaya ito po hinuhulugan ko. Tutuloy ko po ang aking hulog sa aking kapatid, sa aking nanay. Dahil ito nga po ay pinangako ko sa aking anak na sa kanya po ito. Siguro kaya nangyari po yon ay hindi mapalibing kung saan ay dahil gusto niyang umuwi po dito. Dahil pinangako ko nga po na kanya po ito. Ayan. Ito po mga bossing. Pinagawan ko po siya ng kanyang mga larawang yan. Yan. Tapos, ito po mga bossing, yung abo po niya. Yan. Tapos, ito po kahapon, nalaglag po itong bulaklak nito. Hindi namin alam kung paano siya nalaglag. Imagine niyo po yan. Yan, meron siyang ganito. Yan, basta nalaglag po siyang ganyan. Tapos pati itong ano ng kandila, nalaglag. Yan po yung aking pinakamamahal na anak. Tapos, ito naman po yung, pinakita ko na rin po sa inyo, yung kanyang kwarto. Sabi po niya dati, Mami, gusto ko yung parang pang-artista. Yan po. Ayan. Diyan po siya madalas nagbibideo. Yan. Dito po sa kwartong to. Dito siya lagi nag-i-stay. May kasambahay nga po kami umalis na takot. Nagpaparamdam daw po sa kanya. Tapos ito po yung kanyang walk-in closet. Yan. Di ko pa nga po naayos. Yan yung kanyang walk-in closet. Yan. Sapatos niya. Ayan po. Tapos, nandito po yung Christmas tree na binuo nila Oli. Ito po yun. Yan. Yan. Dahil ito nga po ay usapan namin ay sa kanya po ito. Kaya siguro nangyari po ay ganon. Napakasakit mga bossing. Talagang hindi ko matanggap. Kanina nga po umaga, pugtong-pugtutong mata ko mga bossing. Pugtong-pugto siya. Tapos ang dami niya mga paramdam dito. Pero hindi man ako natatakot mga bossing. Gusto ko pa nga po na magparamdam siya sa akin. Magpakita siya sa panaginip. Nakikita ko siya sa panaginip pero patay na po siya sa panaginip. Parang siguro kawikaan niya. Tanggapin ko na po yun nangyari. Iba-iba po yung damit niya sa panaginip ko. Iba-iba po yung mukha po niya. Pero sabi, 40 days daw po. Akit na daw po sa langit ang kaluluwa po niya. Minsan dito po, biglang nakakaamoy po kami ng amoy bulaklak, ganun po. Pero hindi man ako natatakot kasi alam ko nandyan lang yung anak ko. Ayan po mga bossy. Yan po yung buong pangyayari ng November ng 25 po yun. Dati mga bossing, pag nakakarinig kami, nag-aantabay lagi kami ng anak ko kung kailan magpapatugtog ang mga Christmas song. Ngayon, lagi nagpapatugtog, wala na yung anak ko. Dati masayang-masaya ako mga bossing. Ngayon, pagka nagpapatugtog, naiiyak lang ako. Hindi ako masaya. Ang 2023 ang pinaka-worst na taon para sa akin. Kasi diba, tayong mga nanay, parang inaasahan na po natin na tayo ang ililibing ng ating mga anak kasi matanda tayo. Napakasakit mga bossing ko na magpalibing ng anak. Napakarami pong bumate. Bawal daw po magpa-thank you. Pero mula sa aking pong puso, alam niyo na po ang ibig ko po sabihin. At yung mga tao na kasama ako ng loob, pumunta rin po sila doon. Bawal po magpa-thank you pero hindi ko po kayo makakalimutan.